Bumubuo ng updated na mapa ng Pilipinas ang ilang opisyal ng gobyerno kung saan isasama raw nila ang West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng Pilipinas. Tungon daw yan ang pamahalaan sa 10-dash line map na inilabas ng China. At kaugnay niyan, iba pang issue, mapanayam natin Senador Francis Tolentino. Magandang umaga po, Senador. Ay, magandang umaga po, Igan. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kumusta lang po namin yun, nabanggit na mayroong binubuong updated na mapa ng Pilipinas. At ito'y tugon nga dito sa 10-dash line map ng China. Well, hindi lang po yun tugon o paggagawa ng mapa. Ang ginagawa po naggawa po ang Senado ng isang Special Maritime and Admiralty Zones Committee kung saan nga po ako chairman. So, ang binabalangkas po nito ay yung ating Maritime Zone Law. Yung Maritime Zone Law ay sangayon po yun sa UNCLOS at ang gumagawa po nun ay ang Kongreso, kabilang po dyan ang Senado. So dito po, ilalagay po kung saan talaga yung ating, kung saan po talaga yung ating internal waters, yung ating exclusive economic zone, yung ating territorial sea, yung ating contiguous zone. Kasi nakalagay po doon sa UCLOS, Law of the Sea, na tayo po may claim. Ibig sabihin, kahit entitled po tayo doon, ay dapat i-claim natin. So dapat guhitan natin, dapat lagyan natin ng muhon, parang boundary kung saan talaga yon. Hindi po, isa na lamang po tayo sa mga bahagi ng UNCLOS na hindi gumagawa ng Maritime Zone Law. Meron mahigit 132 ng bansa na bahagi ng UNCLOS na meron ng Maritime Zone Law. Kaya yun po ang kinukutya sa atin ng China. Nagkiklaim kayo rito, wala naman kayong Maritime Zone Law. Kaya yun po yung ginagawa natin ngayon after several decades. Sa nakikita nating mapa ng Pilipinas, marami dito hindi kasama doon. Marami yung hindi kasama doon kasi nag-overlap po doon sa ibang bansa. Okay. Kaya yung susunod na hearing namin, gusto namin makita rin yung Maritime Zone Law ng ibang bansa na posibleng nag-overlap doon sa ating ginagawang Maritime Zone Law. Ano po ba yung nababanggit na parang nasasapawan dito sa Maritime Zone Law na madadagdag po sa ginagawang mapa natin ngayon? Siguro po yung kung saan talaga yung ating boundary ng exclusive economic zone. Nabanggit ko nga kanina, saan ba talaga yung ating 200 nautical miles magtatapos, saan po yung ating contiguous zone. Lahat pong ito ay liliwanag pag nagawa hanggang saan po itong 24 nautical miles. Kasi lahat po yan nagsisimula sa baseline. Yung baseline po, Senado rin po ang gumawa nun, Kongreso rin po ang gumawa nun. Opo. Doon po nagsisimula yan. Hindi, particular po, Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc. Pasok po yun. Pasok po yung mga nabanggit nyo. Okay, sabi po ng National Security Council na meron din silang binubuong mapa. So, paano po yun? Senador, may pag-uusap ba yan? Yung mapa po, sangayon sa UNCLOS, hindi naman po mapa lang eh. Yung pinaka-boundary nito, legislation po yun. Opo. Ang National Security Council, bahagi din po ng ating mga pinatatawag, resource person. So, pag ito po ay nagawa, papadala po natin ito sa Secretariat ng UNCLOS. Opo. Mga kailan po ito? May target po kayo, schedule? Mahaba-haba pa ho ito kasi nakaka-initial hearing pa lang ho tayo kung saan may mga foreign resources, may mga foreign speakers po tayo. So Opo. siguro, estimate ko mga 4 na hearing pa ho ito kasi medyo technical po ito eh. Hindi po ito madali. Baka, Senador, pwedeng pabilisan. At napanood nyo ba yung video? Wala tayong bahura. Ubus na. Nakita ko po yun. Oo. Napanood ko rin po yun. Oo. So, anong reaction nyo po doon, Senador? Alam nyo, medyo malalim po ito kasi bahagi din po ng UNCLOS yung preservation ng ating mga corals. Yung Tama corals po. Yung corals po ay kailangan natin para ito po ay tahanan ng ating biodiversity ng ating mga isda. Opo. Yung mga mangingisda natin umaasa po sa corals na nagiging bahay po ng mga isda. Nakakalungkot po yan pero kung magfa-file po tayo ng claim damages, dapat po sa UNCLOS, sa Secretariat, sa United Nations, pero meron ako nakikita pa rito mas malalim na ginagawa. Kaya po nagkakaroon ng ganyan, may ibang plano siguro ho dyan ang gumagawa niyan. Hindi lang yung pagkuha ng corals at pagdurog nito. Yung pagpatay kasi ng corals, prelude sa isang bagay na pwedeng gumawa ng isang pag pinatay mo yon, pwede ka na mag-reclaim eh. Opo. Okay, Senador, may iba ko na issue. Yung budget hearings nyo sa Senado,
Parang napapansin lahat na lang humihingi ng confidential funds. Sa ngayon po, meron bang mga ahensya na hindi na pagbibigyan ng ating mga senador? Pinag-uusapan pa ho yan kasi nakagulat nga ba? Biglang nanghihingi na rin yung iba ng confidential funds. Unang-una, minatanong ako ahensya kung talagang may karanasan na sila sa ganito. First time daw. So, pangalawa, kailangan ba talaga ito? Pangatlo, may pagkukunan ba? At ano ang dahilan bakit kakailangan? May mga ahensya kasi na hindi siguro po kailangan magkaroon ng confidential funds, lalong-lalo na yung traditionally, hindi naman talaga ginagamit yung gano'n. Ay, salamat po sa pagbabantay sa ating kabanang bayan. Senador Francis Tolentino, ingat po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.